Creamline natalo na for the first time after 19 games. Pero something very unusual sa team, napuna ng mga fans at maging commentators. Ano ang nangyari? Narito ang mga kapansin-pansin sa heartbreaking loss ng Cool Smashers. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Isang malungkot na balita para sa Creamline fans ang pagkatalo ng Koponan versus Cherry Tigo nitong Sabado. Hindi man lang nga nakakuha ng isang set ang defending champs laban sa relatively lower ranked team. Pero sa laban na ito, lumitaw ang ilang kapansin-pansin na kaganapan na maging ang mga commentators ay di naiwasang mapuna. Narito tunghayan nating lahat. Low scoring output. Sa pagkatalong ito ng Creamline, very unusual nga na nakapagtala ng low scoring output ang mga multi-awarded players ng Koponan. Nalimitahan si Alyssa Valdez sa 5 points habang sobrang baba ng naging points contributions ng gitna. 4 points nga lang ang nagawa ni Pangs Panaga habang 2 puntos naman kay Bea De Leon. Si Risa Sato na alam nating very offensive middle blocker ay nakapagtala lang ng 1 point. Kahit pa pagsama-samahin ng puntos nila ay hindi pa rin uubra sa 12 big points na nagawa ng middle blocker sa kabila na si Shaka Randang. Idagdag mo pa dyan ang 6 points ni Abby Maraño na nagpaboost palalo ng moral ng kanyang team. Napuna rin ng mga commentators na tila nawala sa Creamline ang kanilang abilidad na putulin ang momentum ng kalaban. Nerva's impeccable defense. Hindi rin matatawaran ang impeccable defense na ipinamalas ni Jen Nerva sa kanilang panalo versus Creamline. 20 excellent digs and 10 excellent receptions ang nagawa niya, kaya hirap na hirap ang Girls in Pink na makapatay ng bola. Si Nerva pa nga ang itinanghal na player of the game dahil sa kanyang double-double performance. Bukod sa kanya ay kapansin-pansin din ang mas nag-improve na floor defense ng buong team compared noong natalo sila sa Farm Fresh. Ang depensang ito ng crossovers ay nagpapatunay lang na napaghandaan nila ng husto ang CCS sa laban na ito. Coaching staff's mistake. Marami ang pumuna sa isang crucial error ng Creamline coaching staff noong second set. Sa defending champs na daw kasi sana ang set at lamang na sila ng dalawa, 24-22, pero tila naputol ang momentum nila nang magtawag ng challenge ang CCS coaches. Pero nakalimutan nilang wala na palang natitirang challenge kaya naman automatic point ang naibigay sa kalaban. Halatang naapektuhan ng Creamline dahil sunod-sunod na ang mga puntos na nagawa ng Cherry Tigo. No setting variations. Katulad sa mga naunang game, napunta din ng CC sa setting ni Kyle Negrito. Tila nawala daw kasi ang unpredictability ng team dahil sa faulty sets at hindi magandang decision making niya. Ayon nga sa mga commentators ay naging reliant umano ang Creamline sa 2 players lang na sina Carlos at Galanza. Samantalang sa kabila naman daw ay nagawang makapag-setup ng play sa iba't ibang players. Dahil dito ay bantay sarado ang mga main scorers ng defending champs at nakapagtataka na naungusan pa sila sa spiking department kung saan sila ang number 1. 37 attack points lang ang nagawa ng CCS habang 41 naman ang naitala ng kabila. Sa 100 sets din na nagawa ni Negrito ay 11 lang ang excellent at sobrang baba nito para masungkit nila ang game. Creamline's 22 errors. Sa lahat ng nabanggit, ang errors ng Creamline ang itinuturong nagpahamak sa kanila sa game na ito. Sunod-sunod ang mga service errors ng Cool Smashers at nagkaroon din sila ng mga unforced mistakes na kaya naman sanang maiwasan. 22 errors ang naitala nila at karamihan dito ay nangyari sa crucial moments kung saan nasa kanila sana ang momentum. Problema na talaga ito ng CCS mula pa sa umpisa ng conference at sana ay magawa ng paraan ng coaches para ma-address ito. Yan muna ang ating latest analysis mga Ka-Valley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.